Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin FL Lisa, PBBM, Sapol, Tamba Benisto na. Huli ang plano. Yan mga karibin natin patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sawalaan bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin itong si Vice President Sara Duterte. Sapol na sapol si President Bongbong Marcos Jr. Ito po ang naging statement ni Vice President Sara Duterte mga kababayan. Sabi niya po, bakit 16 trillion ang utang natin? Wala din tayong nakikita. Nasaan ang inutang? Kasi dapat pag may inutang ka, may nakikita ka. Totoo mga karibyo natin. Sa pulsa nasa pula, binatikos ni Vice President Sara Duterte ang gobyerno dahil sa malaking utang ng bansa, ngunit wala naman umanong nakikitang mga infrastruktura. Yan mga kababayan taga. Okay. Ano pong inyong masasabi dyan? Yan po ang, sa totoo lang, hindi lang naman po si Vice President Sara Duterte ang nakakakita at nakakapuna niyan. No? Maging yung mga ordinaryong Pilipino, no? Ayan din po ang iniisip. Ang problema nga lang mga kababayan, we don't have pero meron na social media meron tayong social media. No? Yan po ang pagpapakita, no? Kumbaga freedom of expression, freedom of speech, di ba? Yun nga lang hindi effective kasi hindi naman tayo mga kilalang mga personalidad, di ba? Unlike kung si Vice President Sara Duterte ang magsasalita, lahat ng mga mainstream media, no? Ano yan, kukunin nila, magka-cover sila about dyan. So ngayon, alam na, no? Alam na ni President Bongbong Marcos Jr. kung ano ang hinanaing ng taong bayan. Eto talaga ang taong bayan. Kasi ako, ikaw, mga kababayan, kayong nanonood, hindi lang dito sa ating munting channel, maging sa ibang platforms, no? Ibang channel, ito rin ang iniisip nyo eh. Bakit nga ba ang laki-laki ng utang ng Pilipinas, wala man lang tayong makitang infrastructure project, di ba? Yan mga kababayan. Ano pong inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan din po natin ang balitang ito. Vice President Sara Duterte pa rin. No? Hindi ito balita. Post po ito ni Dare to Us. Eto, real talk po ito mga kababayan. Ito, basahin ko po para sa inyo. BP Inday was impeached by the House. May DOJ case, may ombudsman, di ba? Supreme Court, and possibly sa IECC pa. Sa dami-dami ng mga ikinakaso, mga inirereklamo against Vice President Sara Duterte. Pero eto, but life goes on. In fact, OBP's project and program, despite budget cuts, ramdam at kita pa rin ang serbisyo para sa ating mga kababayan. Correct, palagpakan po natin. Ito sa kabila po ng kanilang mga iba't ibang impeachment, DOJ case, ombudsman case, Supreme Court case, and possibly ICC case, at yung budget niya tinapyasan pa, 'di ba? Nang napakalaki, 'di ba? Konti lang po ang budget ng Vice President natin. Okay? Pero nagsiserbisyo ng tapat at may malasakit sa taong bayan, 'di ba? Kayo nga ang laki-laki ng inuutang ninyo. Ha? Hindi ramdam, okay? Hindi po ramdam ng taong bayan. Yung nakakaramdam lang ng mga ayuda-ayuda ninyo, yun at yun din ng mga tao. Kasi hindi naman po lahat, eto, real talk lang tayo, hindi naman po lahat nabibigyan ng mga ayuda na yan. Diba? Mayroon pong iba na ni isa hindi pa po nakatikim ng ayuda. Pero yung iba, yung mga kaalyado at malapit po sa tagalista,
Nako, pang-5, pang-4, pang-3 na nilang pabalik-balik na lang sa ayuda, 'di ba? Nakakita nga ako sa isang post, no, sa isang tupad, yung tupad, 'di ba, yung cash for work, 'di ba? Sa tupad, isang dahon, mga kababayan. Isang dahon, 5 tao ang nagwawali sa isang dahon. Anong nangyari sa inyo? Oh, 'di ba? Anyway, ano pong inyong masasabi dito, mga karibin natin, i-comment nyo na lang. At eto, pasadahan din po natin itong mga Makabayan Black. Nako. Mm. Eto, Makabayan Black, hinihimo ka ang publiko na magkaisa para ituloy ang impeachment, para ituloy ang BP Sara impeachment trial. Bakit naman bakit nyo naman isinasama pa ang publiko, 'di ba? Mga ang taong bayan yan, diyan kayo magaling sa pambubudol sa taong bayan. Well, anyway, kumusta na? Eto, kumustahin lang natin itong mga nandito sa Makabayan Black, Oh, posible bang makulong na si Castro dahil wala na po siyang immunity? Ha? Congressional immunity itong si Castro, ba? Magtatapos ito, outgoing na po itong si Castro kasi hindi naman po nanalo bilang senador. Okay. Kumusta? Makukulong na kaya ito? Aabang-abangan po natin tong si Castro. Na ang kaso niya po, guilty po sa kasong child abuse, mga kababayan. Itong si Castro. Okay? At ito naman pong si Raul Manuel, mga kababayan, posible rin nakasuhan ito. Dahil po doon sa isang membro nila na, di ba, ni-rape ng isang member din nila. Nako po. Kaya kayong mga kabataan, ingat-ingat dito kay Raul Manuel at sa Kabataan Party List, Oh, baka magaya kayo sa isang youth na kung saan inabuso ng senior nila. Okay? Ingat-ingat po. Mga magulang, please pa-advise ng inyong mga anak na kung kayo man ay nanonood, mga anak, ano ba, mga anak na mga youth, di ba? Please, layuan nyo na ito. Walang magandang kinabukasan po ang makukuha dito kay Raul Manuel. 2 lang po, 3 ang pwedeng mangyari ata ito, isa-isay natin For example, mapunta ka sa kanila, posible kang maabuso, di ba? Pwede kang magurugor kasi, di ba, after nan, papunta na sa bundok. Dalawa lang ang pwede mong pagpilian. No? Or pag sumali ka sa kanila, magurugor at maabuso. At mamundok. Yan, mga kaubayan. Kaya, nako. Itong akbayan, nanalo ito si Perse. Si Danya, di ba? Nanalo po yan sa akbayan. Kaya ngayon po ay medyo parang very confident, mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang. At ito pa. Ito naman po si Castro. Pero inyo, binalaan po ang ombudsman. Sabi po dito ni Castro, Representative Castro, binalaan ombudsman. Nakabantay ang taong bayan. Sinong taong bayan ang sinasabi mo? Baka kayo lang ang nakabantay. Okay? Kayo lang ang nakabantay siguro. Sabi po dito sa balitang ito mula sa Bante, we would like to warn the ombudsman that being a Duterte appointee, Castro, ayusin mo kasi, for example, ngayon, kailangan mo maging consistent ka sa mga sinasabi mo. For example, sinasabi niya dito, Duterte appointee yung si Martires, Ombudsman Martires. Ngayon, mga kaubayan, bakit hindi niya rin batikusin yung sa COMELEC? Appointed din yun ni PBBM Napakaraming problema ngayon sa COMELEC, pero anong masasabi nyo, Castro, kayong Makabayan Black? Sabagay, tinitira nila pero hindi katulad ng pagtira dito sa Duterte na talagang sila masigasig, di ba? The people are extra vigilant in watching him as fear that there may be a whitewash of the case against BP Sara Duterte even if the evidence are overwhelming. Anong overwhelming? Sa kuha pa nga lang, wala na kayo Anong overwhelming ang mga sinasabi mong ebidensya? Confidential fund? Yung mga
confidential informant or may mga asset, di ba? Na may mga alias, code names. Yun ba ang ebidensya ninyo? Nagtatanong lang mga kabayan kasi ano daw overwhelming daw di ba? Pagdating sa confidential fund, yan po ang tinitira nila. Piatos, kung ano-ano pa, di ba? Mga code names po yan at it is not being disclosed to the public. Kasi nga po, manganganib ang kanilang mga buhay. Loko ba kayo? Di ba? Oh. Kung ngayon, chance ito ng Senado, for example, mag-litigation na si Vice President Sara dyan. Para may comparison, bakit hindi i-open din yung confidential fund ni PBBM, di ba? Kung walang mga code names, mga etc. na mga pangalan doon, di ba? Sumali si VP Sara. Pero kapag itong lahat ng confidential fund, no, ay may makita kang mga code names, mga, di ba? Mga agent na diyan, na mga ano diyan, di ba? Because it is confidential. Ang hirap niyo naman umitindi. Confidential na confidential, hindi pa maintindihan. Anyway, eto mga kabayan, President Bongbong Marcos Jr., pasadahan din po natin ito. Marcos vows better Philippine infra after talks with Japan tourism leaders. Nako. Sabi dito, umaasa tayo. Umaasa na naman tayo mga kabayan. Bakit? Sila, ang Japan na lang po ang gawin nating Secretary of Tourism, di ba? Secretary of Tourism, di ba? Department of Tourism, okay. Japan na lang po ang gawin nating Secretary, Department Secretary na, ano ba to? Nabubulol tayo. Secretary ng Department of Tourism, yan mga kabayan. Kasi doon naman nakasalalay yung Marcos Baos, better infra. Okay. Better. After 3 years, no? Sa Japan pa, mga kababayan. Eto nga lang Eto ang naiisip ko dyan Ang opinion ko dyan, mga kababayan, Marcos, parang praise ngayon ni PBBM ang Japan because nakakuha po tayo ng rating na A. No? Rated A po tayo in terms of pangungutang sa Japan. Ano tayo magbayad sa Japan, mga kababayan. And maybe, baka uutang na naman po ang Pilipinas sa Japan, di ba? Wala namang problema diyan basta gamitin niyo sa sa mabuting paggamit, di ba? Kasi mga Pilipino po ang magbabayad sa lahat ng inuutang ninyo. Diyos ko po. 16 trillion na ang sinasabi na utang, di ba? Pero walang malalaking proyekto. Saan napupunta itong mga pera na ito? Nagbenta pa ng gold reserve, di ba? Yung sa PhilHealth, kinuha pa. Maharlika Fund. Grabe po ang usage ng kwarta ng kamban ng bayan, no? Grabe po yung usage ng administrasyong ito in terms of kaban ng bayan. Ang problema lang, walang nakikitang taong bayan. There is no receipt, kumbaga. Walang resibo na nakikita. Ops, teka lang. Saan na ba yung pinangutang ng administrasyong ito? Nakatingin na naman tayo sa mga ulap at we are imagining, di ba, trillions. Nasaan? Di ba? Yan yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte na utang ng utang, wala naman nakikitang proyekto. Okay? Ano pang yung masasabi dyan mga kabayan? Ito, last po natin pag-uusapan VP Sara, may banat po Sabi po dito ni VP Sara, Philippines not ready for war as Marcos admin lacks plan, direction. Okay? Wala daw plano at direksyon. Or kulang sa plano at direksyon. Kaya hindi pa tayo ready sa digmaan. Bakit kailangan magdigma, di ba? Kung kaya naman sa diplomatic solution, it should be. No? Pero kung makikipagdigma, nakikita nyo po ba kung anong nangyayari ngayon sa Israel? Di ba? Sa Middle East, mga kaubayan? Iran at Israel, di ba? At may mga Pilipinong na doon na natatrap, okay? Imagine mga kabayan, ganyan pong mangyari. Wag naman po sana, okay?
wag naman po sana yan ang mangyari sa Pilipinas. Hindi talaga kakayanin. Kaya wag tayong makipagmatigasan, no? Let's talk. Yan ay opinyon ko lang. Pero kung gusto naman ng presidente, wala tayong magagawa. Goodbye ano lang muna. Ah, goodbye Philippines lang muna kung mangyayari yan. Wala talaga eh. Hindi ko lang alam kung anong plano nila, di ba? Pero napakalapit po ng China, kung gusto nyong makipaglaban sa China, napakalapit po ng China sa Pilipinas. And I think, hindi siguro gagawin rin ng China na marami rin ditong mga Chinese, di ba? Kaso lang, kung gawin nilang sacrificial lamb, no? Yung mga Chinese dito, ang hirap, no? Ang hirap isipin. Wag na nating isipin, wag na nating problemahin. Mga kababayan, marami na nga tayong problema, no? Tapos isasabay pa natin itong mga problema ng ating bansa. Well, anyway, we are just sharing. Sharing lang tayo ng sharing dito mga kababayan. Pero wag niyo pong problemahin yan masyado mga kababayan. Problemahin lang natin yung eto nga ang sinasabi ko sa sarili ko lagi, no, mga karibin natin. Share ko lang, at least may idea tayo. Do not worried, no? Do not worry or wag ka nang mag-alala sa mga bagay na hindi mo naman kontrolado, di ba? Kasi wala ka talagang magagawa. Problemahin mo lang yung nakokontrol mo. Kasi kapag hindi mo siya nakokontrol, wala ka na naman magagawa, di ba? Okay. Doon lang tayo sa kaya natin, okay? Pero syempre Pilipinas 'to eh. Pag nangyari yan, sama-sama talaga tayo dito. Anyway, sana hindi yan mangyari yung naiisip ko mga kababayan at nai-imagine natin doon po sa Israel at Iran, okay? Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? Comment nyo na lang po at eto, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Magiging topic for today. Tamba, tatakbong presidente sa 2028. Uy, Awayang Marcos at Tamba. Pilit tinatago pero hindi na maitago. I-discuss po natin yan. Meron po akong nabalitaan galing mismo sa loob. Kayo po ang manghusga kung ito po ay may katotohanan. Pero ito ay matindi. Itong awayang Marcos at Tamba. Mamaya po pag-usapan natin. Pero bago po mangyari meron pala awayan mga kababayan, no? Sa bagay, nahalata na rin natin eh. Lahat po ng sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. ay hindi naman po sinusunod itang baluslos. Kaya malamang sa malamang mayroon talagang awayan dito mga karibin natin. The question is, bakit itong si Tambaluslos ay nananatiling speaker kung mayroon silang girian, di ba? Di ba? Sa bagay, hindi rin naman hawak ni President, pero presidente ka eh, dapat hawak mong kongreso. Whatever nasabihin mo, yun ang dapat masunod, di ba? Pero parang presidente rin ang asta ni ni Tambaluslos, di ba? Mukha nga mas presidente pa si Tambaluslos kaysa kay President Bongbong Marcos Jr. Biruin mo magpa-courtesy call ng mga military men, di ba? No. Sa kanya ka lang po nakakita ng speaker na ganun ang style. Grabe. ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi na medyo umaangat na po ito. Yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede tayo mag-subscribe. So, parang naho-hostage at talaga namang nangyayari yun. Ako naniniwala ako doon. No? Pero, meron daw awayan. Ang Marcos at Tambaluslos may hindi raw yung pagkakasunduan. Sinabi rin, I don't know if you will believe my source, no? Ako rin, minsan kini-question ko pa rin, pero ito ang kwento sa akin. Even si Lisa at si Tamba may kiskisan. Tatandaan po natin, sa lahi ng mga ng may mga pangarap sa politika, ganyan po talaga ang kalakaran. Ambisyon po, kunwari sa harap, mabuti sa'yo. Basta may So yan mga kababayan, no? Sa bagay, no? Kasi biruin mo, si Vice President Sara Duterte nga, trinahidor pa eh. No?
Ngayon, dahil siguro sa mga ambisyon na ito mga kaubayan, eto, within the family. Mayroon palang awayan. Kasi pamilya ito eh. Diba? Sabagay, halata naman eh, Senator Amy Marcos, di ba? Ayaw na nga makisama sa kanila ni Senator Amy Marcos. Pero ito talagang matindi. Kung meron silang pag-awayan ni Tambaluslos at PBBM, mga kaubayan, masasabi kong halata natin. Kasi hindi sinusunod ni Tambaluslos si PBBM. Whatever na sabihin ni PBBM, kabaliktaran po ang ginagawa ni Tambaluslos. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kaubayan? Comment nyo na lang po. At maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawalaan bayan ko sa magnanakaw na tao.